Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. So, ang tagal kong nawala and ngayon kasi after ng trabaho ko, hindi na ako nagluto or buhat, kumain lang kami sa labas. So, may time ako mag-vlog ngayon. Ang hirap pala ang hirap bumalik ulit sa vlog kapag ang tagal mo nang hindi nag-vlog. Siguro yung last vlog ko is October ba yun or November? Hindi ko na maalala. Ibig sabihin ganun ako katagal talaga nag-stop mag-vlog sa sobrang busy ko. And syempre dahil 2026, Happy New Year guys! And yan, 2026 ay sabog-sabog ang buhok ko. Ang gulo ng buhok ko ngayon. Kasi nga, naisip ko na may time ako ngayon. So, manood na lang ako ng video ng SB19. And, ayun nga, galing ako sa work. So, ayan, bahala na kung ano maging sure natin. Pero, ang mahalaga is manonood tayo ngayon ng SB19 dahil ang dami ko ng assignment sa inyo. Saan ako magsisimula? Ang dami nagtatag sa akin ngayon. Yung, Akon, na yun daw yung panoodin ko. Kasi nga, di ba, long overdue na. Hindi ko pa nga napapanood yung The Ones, di ba? Pag-usapan natin before yung The Ones, wala. Hindi ko pa rin napanood. Ang dami ko hindi napapanood talaga. So, full reels lang ako ng reels. Tapos, sa threads, minsan nagbabasa-basa, ganyan. Di ba? May girlfriend na nga yung isa dun, di ba? Totoo ba yan? May mga wordings pa din ako na hindi ko totally maintindihan. Like, bakit niya tinatawag si Josh ng Sob, si Justin ng Buja, si Stella ng Bebu, o diba? Naririnig ko na sila, I mean nakikita ko sa mga comments, ganyan. Pero hindi ko nagigets. Actually, nung una nga sabi ko, sino yung mga sinasabi nila? Hindi ko maintindihan sino itong mga pinagsasasabi nila. Kasi may mga comments, minsan nagbabasa ako ng mga comments sa videos, ganyan. Tapos, nung una, sabi ko, anong sob? Sabi ko ganyan. Tapos, hindi ko talaga maintindihan. Hindi ko naman matanong ng kapatid ko kasi magkaiba kami ng time ng time ng panahon. Ano ba yun? Time ng mundo. Time zone. Ayun. Kasi sa Philippines sila. Tapos ako rin sa Qatar. So, Dumalo sila dito. Ha? Dumalo sila. Dumalaw pala sila dito guys. Kasi hindi talaga ako makapag-vlog. Ay, may ipopost pala ako na vlog. Pero hindi siya about SB19. Parang lang kami. May ginawa kami activities. So, yun. Pumunta sila dito, hindi ko sila nakasama sa vlog about SB19 kasi chinerish lang namin yung time namin together. Kaya ayun, hindi kami nagkaroon ng time para mag-video. Pero dumalo sila dito sa Qatar. And ayun, nasa na ba ako? Ayun nga, hindi kami parehas ng time zone. So hindi sila matanong. Meron pa iba eh. Hindi ko, pero alam ko na yung hairpin, yung mga ganyan. Ano yun? May isa pa, yung wolf ba? Basta yun, kay Pablo yun, diba? So, there. So, hindi ko ngayon alam kung anong sisimulan kong video. Pero, dahil parang curious ako dun sa Akon, kasi may mga nagbe-message talaga sa akin. Even sa Instagram, thank you po sa pagbe-message nyo po sa akin, sa mga comment nyo, sa threads, na sinasabi niyo po mag-reaction video na ulit ako. Yun, sobrang thank you po sa inyo kasi minsan yun yung nagpo-push sa akin para mag-vlog ulit. Kasi sinasabi ko, hala, may naghihintay sa akin. Kaya parang, alam mo yun, napupush talaga ako para mag-vlog. Ayan, so, dahil ngayon nga, hindi po ako busy, ito na po ang aking reaction vlog. Kaya lang, ito na, nalilito naman ako kung ano yung papanoodin ko. Mag-random kaya ako, no? SB9. Kasi pag nag-random ako, ano naman yung mga lalabas? Puro mga songs yung lumalabas. Ito yung first take. Napakinggan ko to pala. Hindi ko na siya na reaction vlog, pero talaga ako.
sa kotse ko siya pinakinggan, tapos tinodo ko yung yung sounds, tapos talagang dumadagundong yung boses nila. Ang maganda doon kasi yung boses nila yung dumadagundong kaysa doon sa mismong sounds. Yung alam mo yun, yung mas dinig na dinig mo yung boses nila. Ang ganda ng mga songs nila sa for first take. Grabe. Actually, gusto ko pinakikinggan yung mga songs nila sa Wish, sa first take. Gusto ko yung live yung boses nila. Ayoko yung nila, actually hindi ko gaano pinapanood yung mga, pagka nakita ko na yung music video, tapos gusto ko sana, diba, may balahibo pa ni Buril. Ano yan? So, yun nga, ayaw ko pinanood yung mga music video nila kasi syempre diba yun, recorded. Kaya mas gusto ko yung live kasi feel ko talaga yung boses nila. Diba? Feel. Okay, simulan na natin. Sobrang daming assignment na binigay niyo sa akin. Hindi ko na alam saan ako magsisimula. Okay, sige, siguro yung Akon na lang panoodin natin. Since madami nagtatag sa akin ito, yung Akon na lang. Ito yun, diba? Asia Artist Award. Ito ba yun? 652 viewers. Tama? Yan. Ito diba? Yan. 652 viewers. Pili ko ito na yan siya. 3 weeks ago? Bago lang ba to? Okay. Kaya nyo pinapapanood ko sa akin kasi bago lang siya. Tama ba? 3 weeks ago. Dahil ito yung pinakamaraming views, dito na lang tayo. Pili ko ito na nga. Okay, let's go for this, guys. And wala nga pala ako ngayon sa boss, sorry. Isa natin, para marinig. OMG, ang pugi. OMG, ang pugi. Daming belt, ha? Noong gapo nito. Block na block yung boat niya for today's vlog. Ang gapo niya. Grabe, ang galing talaga nila sa live. Uy, ang gapo ni Pablo dun, wait lang. Tignan niyo yung, sige yun, ano nangyari sa mukha nito? Ano yung nangyari? Kuya, what happened? Teka lang, ang gapo ni Pablo dito. Paano ba ito magalan? Yung tigpasa siya ng mic. Teka lang. Zoom natin. Tignan mo. Gapo Ang lakas ata. Wait lang. Sorry po. Gusto ko ulit sila mapanood sa stage. Gusto ko nasa stage dito. Gusto ko dito ako nanonood. Dito ako nakaupo, oh. Naka-Indian seat. Gusto ko ulit sila mapanood. Alam niyo yung feeling na nanonood ka, diba? Tapos, habang nanonood ka, gusto mo lahat nakikita sila. So, yung mata mo parang gawang parang titignan mo kung sino, hindi ko ma-explain eh. Parang habang nanonood ka, hindi mo alam kung kanino mo ita-target lock yung mata mo. So, pagka nanonood ako minsan, alam mo sa Reels, siguro lahat tayo or lahat ng 18, ganun din yung ginagawa kapares ko. Sa tuwing nanonood akong Reels, ng 5 sila. 5 beses ko di pinapanood yung Reels. So, pag 4 sila, 4 na beses ko di pinapanood yung Reels. I mean, paano ba? Pag nagsasayaw sila, syempre, gusto mo panoodin mag-isa yung isa lang. Tapos next, ulitin mo ulit, panonoodin mo ulit kung paano yung performance isa. Kasi next, yung ganon, gets nyo? Kasi parang pagka ganito lahat,
parang hindi mo alam sino yung titignan mo. Kasi lahat sila para silang mga ano, nagniningning dyan sa stage. Tapos parang malilito ka kung kanino ka magpo-focus. Oo, yun. Like for example, eto, parang napapatingin ako kay Josh, tapos kay Justin. Ayos. Hindi na nasasaktan si Ken sa pagsayaw niya. Ano? Parang ginagad niya na yung braso niya or dibdib niya. Uy, ang gwapo ni Josh. Alam niyo ba, gusto ko dati magpakulay ng buhok na half, na katulad kay Josh. Ganyan. Kasi dati, gusto ko naman si Lunox. Naglalaro din kasi ako dati ng ML, pero hindi ako magaling. Noob gaming. Yung, alam mo yung tamang laro lang, ganon. So, ang hero ko palagi, hero ba tawag dun? Nakalimutan ko na eh. Hero tawag din ba? So, ang hero ko palagi is si Lunox. As in, na-master kan si Lunox. Wow, yabang. So, sabi ko, parang na-feel ko na ako si Lunox, ganun. So, parang gusto ko magpaganitong color ng hair. Wala lang, share ko lang. Okay. Bakit ako talikod? I-share nito ah. Ito ah. Wait lang. Mga taga Doha, kung nandito kayo sa Doha, sarap nito. Batil. Tapos, ang flavor niya is mocha. Ang sarap. Okay, let's go back. Wait. Sorry po. Uy, ang brief. Lumalabas, Tel. Ang brief. Bakit naman violet? Ang brief. Ang cute-cute ni Pablo. Habang sumasayaw siya, talagang nakasmile siya. No? Yung parang happy siya sa nangyayari. Kasi si Ken lagi nakasumamot eh. Parang serious. Kasi ganun yung niya, diba? Aura niya. Parang serious na maangas. Ganyan. At saka si Josh. Pero sa totoo lang, gusto ko sila pag mag-i-smile habang nasa stage. Para kasi parang mas lalo kang ma-in-love. Lalo na pag nag-smile sila sa stage. Diba? Okay, hindi ko pa kabisado. Medyo konti pa lang. Anyway, wait. So, pagpapasok kasi ako sa trabaho, lagi ako naka-headset. Naglalakad kasi ako 15 minutes bago makarating sa trabaho ko. So, every 15 minutes, lagi ako makikinig ng SB19 on my way to work. So, mga yun? Siguro mga 3 songs yun, ganyan. Tapos parang nakakagana siya. Tapos nakakainganyo siyang, alam mo yun, nakakainganyo siyang pakinggan. Kasi habang naglalakad ka, papasok ka sa trabaho, yung parang napapump yung blood mo habang naglalakad ka. Alam mo yung feeling. So, everyday ko na siya pinapakinggan. So, parang nakakabisado ko na yung song. Pero, of course, yung mga rap part, hindi ko siya makabisado. Kabisado niyo yun? Meron akong napanood sa TikTok. Ang lupit ni ate. Hindi ko alam kung saan concert yun. Basta nakita ko sa TikTok na binibidyohan niya nasa stage yung SB19, nagko-concert. Tapos, kumakanta siya, sinasabayan niya talaga yung kanta. Tapos pati yung rap, ang galing. Sabi ko, hulo, ang galing ni ate. Tapos, yung halos mapatid na yung lalamunan niya sa kakasigaw niya sa song. Pero ang galing talaga ni ate dun. Nabilib ako, tinapos ko yung buong video ng TikTok niya kasi nabilib ako eh. Pero nakakatuwa kasi parang mapapatid na yung lalamunan niya. Uy, ang gwapo ni Jeff. Hindi smile.
wait lang. Akit ulit ni Pablo doon. Zoom natin. Ayan yun. Di ba cute? Biglang ka-smile sila. Ayan, pinangus. OMG, right? Right? Eh. Ay, wait. Ito yung nakita kong sumabit yung sa reels. Sumabit yung hikaw niya sa ano ba to? Sa mouth piercing niya. Ayun o, sumabit ko. Yan, mag-ingat ka. Ano pa yung bibig mo ay. Get in the zone. How we are. Grabe yung pawis nila oh. Ang cute po, ugly talaga. What's up, man? My name is Justin. What's up, man? Grabe, tingnan mo naman yung liwanag sa mukha. Grabe. Kumikinang. Good evening, everyone. It's your boy Stell. Gusto ko mapanood sila ulit. Share the stage with all So, may nagsabi sa akin, may nag-message sa akin. Alam mo, nakakatuwa. Thank you po ah. May nag-message talaga sa akin. Sabi niya, sa April daw, yung homecoming. Ni-wish ko talaga makauwi. As in, mina-manifest ko talaga. As in, uuwi lang talaga ako para manood ng SB19. Eh, pwede ba ako? Gusto ko umuwi. Alam mo yun, yung gusto ko talaga maranasan yung crowd sa Philippines. Kasi dito, yung crowd dito, sabihin natin puro Pinoy, oo. Pero, I mean, mas gusto ko maranasan yung crowd sa Philippines kung saan sila nag-born. I mean, alam mo yung sumikat and everything. Siyempre, nandun yung Aurum, di ba? Yung mga OGs ng SB19, siyempre, mas malala sila magsisigaw siguro dun kasi proud sila sa mga babies nila. So, parang gusto ko talaga makita ano yung feeling, makita and ma-feel, ano yung feeling na nasa Philippine Arena habang manonood na SB19. Philippine Arena ba? Ulit? Ewan ko, pero yung last time, di ba? Philippine Arena. Pero, nung napanood ko din kasi yung concert nila sa Philippine Arena, grabe nakakakilabot. Lalo na yung quit. Napanood ko yung quit nila na video sa Philippine Arena. Nakakaiyak, guys. And speaking of nakakaiyak pala, every time na naririnig ko or kasi naka-shuffle lagi yung soundtrack nila kapag pumapasok ko sa trabaho. So every time na nakikinig ako bago pumasok sa trabaho, tapos naka-shuffle, di ba? Every time na magpi-play yung Niebe, naiiyak ako. Yung as in, hindi lang yung parang inaluluha ganyan. As in, yung parang may tumutulong luha sa akin pag naglalakad. Di ba? Sobrang emo ko talaga. So, ayun, yung Niebe na song nila is yun yung nagpapaiyak sa akin sa ngayon na song. Continue. Kinukwento ko lang yung mga karanasan ko bilang yun, fan na ng SB19, but ayun. And meron pa nga din pala nag-message sa akin before, sabi niya, ano daw, ikwento ko daw kapag napanaginipan ko na ang SB19. Oo, napanaginipan ko na siya. Kaso ang problema medyo bad yung panaginip ko eh. So, kwento ko ba? Sige, kwento ko na lang. Kasi, pumunta daw sila dito sa Doha, lahat sila. Tapos, nagkaroon daw ng parang gera dito sa Qatar. Tapos, parang na-stuck sila dito sa Qatar. Tapos, nasa stage, diba? Parang nasa concert. Tapos, nagkaroon nga ng kaguluhan. Nung nagkaroon ng kaguluhan, nagpanik lahat ng tao, nagtakbuhan.
Tapos ako daw, wow, hero. Tapos ako daw, pinuntahan ko sila agad. Tapos parang hinata ko sila na for safety, gano'n. Tapos dinala ko daw sila lahat sa bahay. Selfish ko, di ba? Dinala ko sila lahat sa bahay. Eh, sobrang dami kong stock ng pagkain at saka ng mga tubig. So, ayun, sinare ko lang sa kanila, ganyan. Tapos si Ken daw, parang naiiyak na. Kulay blonde pa nga yung buhok ni Ken noon eh. Nung dun sa panaginip ko, color blonde yung hair niya. Tapos nung nandun sila sa bahay, alam mo yun, si Josh parang nag-ask pa sa akin kung ano daw yung wifi ng bahay namin kasi maglalaro daw siya ng ML. Ang weird. Tapos sila, Pablo at saka si Stel, wala naman, normal lang. Yung alam mo yung parang panic mode. Kuya, totoo. Anyway, bala ka dyan. Yung nandun sila, parang panic mode lang si Stel, si Pablo, at saka si Justin. Yung hindi naman super panic, alam mo yung nakaupo lang sila sa floor, tapos parang nag-iisip sila ano yung gagawin, kung bakit nangyayari, yung mga ganun. Tapos si Stel, parang iiyak na siya. Ay, si Ken, parang iiyak na siya. So, parang tinap ko daw siya sa ulo niya. Huy, wag kayo magagat sa akin ha. Panaginip lang to. Tinap ko daw yung ulo niya. Yung parang, alam mo yung sa mga bata, yung parang, don't cry, ganun. Tinap ko yung ulo niya, ganun. Tapos hinag niya daw ako. Ano ka dyan? So, ayun yung panaginip ko. Natapos siya, nang binigyan ko sila ng mga tubig at biskuit eh. Yung biskuit pa nga yun yung Ritz na biskuit, parang pita. Ayun, binigyan sila ng mga ganun. Tapos kumain naman sila. Tapos si Pablo kasi parang tense na tense siya. Yung parang nanginginig siya. Tapos parang siyang alam mo yung parang ang tawag dun? Yung nag-fidget siya. Parang hindi niya alam kung ano gagawin niya nung time na yun. So, kasi sabi ko, kalma lang sila, ganun. Nababalik din naman sa normal kasi nangyari na yan noon dito sa Qatar. So, yun. Be calm, ganyan. Eh, first time kasi nila maranasan yung ganun na may mga narinig silang bomb, ganyan. So, dahil naranasan namin before yun, so sabi ko, kalma lang, ganyan, nagiging maayos din lahat, ganyan. Pero si Josh, talaga, naglalaro lang siya ng ML. Tapos parang nabubisit pa siya kasi parang ang mga bopals ng mga kakampi niya. So, ayun, there. Pero din natin, ang daming tao dito actually sa may banda dito ko. Pinapanood din nila yata yung SB19. Bala kayo dyan. Kung maintindihan nila o hindi. Please do enjoy the rest of our performances. Papa ni Diyos, oh. Also, we have a show. We are also touring right now. We have the last two shows of what we do now. We have one in Auckland, New Zealand, and Perth in Australia as well. See you there. Thank you so much. We're moving around a lot and we're just very thankful this Ang cute ng gloves ni Ken, oh. Parang, alam mo yung grasa, tapos ginanon lang niya yung kamay niya. Tapos nagkaroon ng grasa dito. Lahati lang yung gloves mo. Ay! Nasaan si Em? Clap their hands and this one's gonna be a Ay, bakit naka-full screen ba ito? Grabe, pawis na sila. Saan ba ito ginanap? Korea? Mainit ba sa Korea? Ba't ganyan sila kapawis? I-challenge ko kaya yung sarili ko, no? Sayawin ko yung mga sayaw nila. As a person na hindi marunong sumayaw, i-challenge ko lang yung sarili ko, ako naman yung magsasayaw. Pakita ko sa inyo, tapos i-judge nyo ko. Sinong hindi mag-i-enjoy kapag pinanonood sila? Nasa screen lang sila, nakaka-enjoy sila panoorin. What if nasa mismong stage? Hindi, nasa mismong concert ka, di ba? Kaya imposible talaga, wait lang. Imposible na kung sino man yung pumunta sa concert nila, uuwi na hindi nag-enjoy.
I doubt. At saka, kung sinong tao na pumunta sa concert nila na hindi nag-enjoy after ng concert nila, bigyan ko ng 100 pesos. Pero, hindi, kasi, hindi talaga eh. I mean, hindi mo man kilala yung SB19 or kilala mo or whatever, kung ano mang nasa estado ka ng kung ano man, pag pumunta ka sa concert na SB19, pag uwi mo, uuwi ka na nakasmile, uuwi ka ng motivated, and uuwi ka ng, alam mo yun, na mamimiss mo sila, mamimiss mo yung mukha nila. Ganun kasi yung na-feel ko eh, parang pag uwi ko, gusto pa sila makita ulit. So, ang ginawa ko, tinignan ko sila agad-agad sa social media, tinignan ko yung mga face nila. May mga nagtatanong pala, kasi sa Instagram ko po, may nagtanong isang beses. Sabi niya, bakit hindi ko daw pina-follow ang SB19 sa Instagram ko? Okay. So, kasi po, yung Instagram ko is, hindi siya, kung naintindihan niyo po yung algorithm ng Instagram, hindi po siya connected sa niche ko. Kasi ang niche ko sa Instagram is more on travel and life vlogs. Life vlogs sa dito po sa Qatar. So, expat life and more on travel. So, pagka nag-follow po kasi ako ng mga, for example, mga ganito pong artist or kung sino man na hindi connected sa niche ko, maiiba yung algorithm ko. Malilito po yung Instagram account ko kung ano talaga yung account ko. Gets niyo po ba? Ayun po. Pero hindi dahil hindi ko pina-follow ang SB19 sa Instagram, hindi ko sila sinasupport. Sa YouTube ko, pina-follow ko yung lahat ng account nila doon. Actually, sa Facebook ko, pina-follow ko din sila. Sa Facebook ko kasi, ayun naman, more on personal life. Naka-private yung FB ko, pero naka-follow po sa nila. Yung Instagram ko kasi is more on parang, alam niyo yung parang, hindi ko ma-explain, pero hindi po yun dahil na hindi ko sila pina-follow, hindi po ako fan. It's just that, yun nga, yung niche ko. Hindi ko ma-explain. Basta yun. Pero hindi ko ma-explain, but, ayun. Okay po? Malinaw? Ay, hindi ba malinaw? Basta yun, hindi ko siya niche. Hindi ko niche yung mga artist na sa music and everything. Kasi po, ang niche ko is more on photography, travel, and life sa Qatar. So, yun lang po yung direction na fina-follow ko na bahala na. Basta yun po. Ang gwapo ni Ken. Wait. Ulitin natin. Kita mo yan? Oh. Nakakaya. Nariya ako. Ang gwapo nila, no? Parang kahit mangulangot sila, ang gwapo nila. Isa pa ang gwapo ni Ken ulit dun. Yung naglalakad siya dito sa middle. Ang gwapo ni Ken dito. Yung parang lasing siyang maglakad. Look guys. Look guys. Cutie. Isa pa. Ang gwapo ni Josh. Si Josh naman tayo. Teka lang. Oh, dito mo. Gwapo ni Josh pag naka-smile. Smile ka ng Josh. Oh, so sorry. Gwapo ulit ni Pablo. Okay, wait. Zoom natin. Naka-smile.
Ay, seryoso. Okay, back. May fans club ba dito? May fans ba ng SB19 yung nakasmile sila? Mayroon bang group na ganun? Kasi sa napapansin ko, ang daming group ng SB19, ang daming fanning. Like, kay Pablo, may nakita ko sa threads. Ang dami. Sobrang dami. As in, ang daming logo dyan, oh. Iba-iba. Hairpins, blah, 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 blah. Ang dami. So, parang, ano yun? I mean, hindi ko ma-explain. Paano ba? Diba, yung hairpins, naiintindihan ko kasi mga mahilig sila sa buhok ni Pablo na nakaganon. Tapos, yung hotdog, hindi ko rin magets. Bakit hotdog? Mayroon pa eh, yung mga wolf. Yung wolf, naiintindihan ko din dahil din sa buhok ni Pablo yun, di ba? Kasi mukha siyang wolf, tama ba? And then, kasi dahil para siyang alpha male, tama ba? Hindi ko pa rin magets, pero sobrang daming fandom na nakita ko, iba't iba. So, meron ba yung fandom na parang gusto mo sila, naging fan ka nila kasi smile sila? Meron bang gano'n? Pasali ako, pa-PM, kung saan ako pwede sumali, na nakasmile sila lagi. Kasi gusto ko yun. Para kasi yung mga lalaking lagi nakasmile, para sa akin ang nakakagwapo kasi siya. Yung parang ang approachable, ang sweet, di ba? Pag nakasmile. Wala lang, for me lang yun Pero gwapo din naman kasi si Kim. Ano ba yan? Oh, kita mo yan? Oh. Ang angas eh. Tapos si Justin din. Ano ba? Ang gwapo. Ayan, malikod. Sa Spotify, pag napapakinggan ko to, di ba party-party? Tapos, after ng party-party, bigla yung kasunod niya, ang sad song na. Yung parang ang saya-saya ko tapos biglang mawawala. Pero gusto ko tong song na to. Kasi gusto din to ni Buri-Buri eh. Kapag pinatutagtag to talaga, makatingin siya sa akin kasi para kaming nag-vibe. Vibing kami ni Buri-Buri dito eh. Look, gwapo ni Stel dun. Look guys. Look. Gusto ko mag-apply ng photographer sa concert nila. Tapos, ifo-focus ko yung mga ano nila. Brief joke. Tapos ipo-post ko. Gusto niyo yun, di ba? Joke lang. Tapos, yung sayaw nila, ang sobrang graceful, no? Parang, kahit tamang ganda lang ginagawa nila, no? Ang gwapo tignan. Ang sobrang graceful nila sa stage. Wait. Gwapo ulit si Pablo. Gwapo ulit si Pablo doon. Asa na? May kumikembot siya. Ayan, yan. Wait. Gusto ko makita si Ken mag-tumbling-tumbling kasi di ba dati daw nagta-tumbling-tumbling siya. Pero hindi na yata siya nagta-tumbling ngayon kasi delicates. Pero wala lang. Ang gusto ko lang siyang makitang hi! Napanood ako ng bata. Titignan ako ng bata. Bata, panoorin mo ito kasi binahitin ko. Kasi hindi siya Pinoy. Hoy, wait. Gwapo guys. Si Ken. Kaya ni balon. Alam mo, may mga part na pag tumatalon sila, tapos tinatalunan nila yung mga kasama nila sa dance.
W3, no? W3 ba tawag sa kanila? Pag tinatalo na nilang ganyan, di ba nandito sila, tapos tatalo na ganun, natakot ako parang baka mamaya makapakan nila ng tunay. Tapos, syempre, matatapilok sila, masasaktan sila, kawawa naman. Parehas sila masasaktan, kawawa. Ba't ganyan ilaw? Hindi sila makita masyado. Sino po lighting director nyo? Pagka po nagsasayaw po SB19, huwag nyo pong pinapatayo ilaw. Pakiliwanagan po palagi sila. Tapos may napanood ako na reels si Josh, parang naglalaro yata siya ng something. Ang cute ng mga nilalaro niya eh. Tapos ang cute ng tawa niya. Tawa siya ng tawa, sobrang cute niya. Wala lang, okay. Kwento ko lang. Kung alam niyo yun, kung ano yung nilalaro niya. Tapos na? Sige. Oh, tapos na! Ang galing! Wow, 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 wow. So, isa na namang achievement na nakatapos tayo ng isang video ng SB19. Ba't ang gulo ng buhok ko? Grabe ang gulo ng buhok ko. Sorry po. Sorry, hindi ako kaaya-ayang tignan ngayon. Tignan nyo naman siya. Ang gulo-gulo ng buhok ko. Galing po tayong trabaho. Wait lang guys ha. Tingnan ko lang kung yung comments nyo. Kung ano yung next ko na papanoodin. Kasi nakalimutan ko kung ano yung sinabi nyo na next ko na papanoorin. Actually yung The Ones, siguro next time na okay lang ba? Kasi wala naman di kayo magagawa. Kadali. Or magbasa na lang ako ng comments, no? Magbasa ako ng comments, tapos sasagutin ko kayo. Sige. Mga 5 comments lang. Kay Bunny Baby 1206, sabi niya, kamusta na po kayo? Hehe. Mabuti po. Maraming salamat po sa pangangamusta. And Happy New Year po. Eto, busy pa din sa work. Pero, gagawan ko ng paraan every week. Sana. Makapag vlog po ako. Ayun po. Thank you po sa pangangamusta. Appreciate ko po. And then, ito, 1 month na siya nag-comment. So, si Dourojuro, this year lang din ako naging fan ng SB19. Kagagawan ito ng sister ko eh. Haha. Ang gusto ko sa kanila ay yung mga genre na gusto ko rin. Tulad ng rock, meron sila. Kaya na-enjoy ko silang pakinggan. Especially yung life story nila na makaka-relate din ang lahat. Hindi ko din sure kung 18 na ba ako. Kasi hindi ko pa sila lubos kilala. Haha. So, masasabi ko lang din dito is kagagawan din to ng brother ko naman. So, kabaligtaran po tayo. So, ako sa brother ko, yung sister ko kasi na nasa Pilipinas, hindi niya ako naakit. Yung brother ko yung nagpa-akit sa akin sa SB19. But, ayun. Oo, nagustuhan ko din sila sa genre nila na halo-halo na iba't iba. Pero pinaka gusto ko actually na genre, ngayon, noon, noon kasi nung nakapanood ko sila, ang gusto ko talaga is more on rock, ganyan. Pero alam nyo, nitong past few months na hindi ako nagva-vlog, di ba nakikinig lang ako ng mga music nila. So pinakikinggan ko din yung mga solo music nila kay Philip, kay Josh, yan sila lahat SB19. Ang pinaka nagugustuhan kong mga song is yung kay Pablo. Lalo na yung mga songs nga na yung New Moon, yan, natutuwa ako pag pinapatugtog ko siya. Especially pag kagabi na nabumabiyahe kami, pinatutugtog namin yung New Moon, yung
Yung isa hindi ko alam po ano yung title, pero yung na 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 EDSA kahabaan, blah 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 blah. Yun, I'll be riding on. Yun, tsaka yung ayun, yung may bola-bola. Ano yung may bola-bola? Ayun lang. Basta may mga bola ng basketball. Nakalimutan ko na, pero pinakikinggan din namin yun. Nalimutan ko na yung tunog eh. Yung parang nag-dribble ba yun? Kaldag-kaldag. Kalag-kalag. Ano? Basta. Yun, nagustuhan ko yung mga song ni Pablo. Yun, specifically yung mga yun. At saka yung malungkot niyang song na Wolf something. Cry Wolf. Yun. Bakit hindi ko maalala? Alam mo yung parang naglalag yung utak ko ngayon. Pero alam ko yun eh. Alam ko yung kanta na yun. Siguro dahil dito sa bangs ko yun. Kaya hindi ko maalala. So, ayan, Do, Ro, Juro. Halos pares po tayo ng karanasan. And, hindi ko din sure kung 18 na din ba ako kasi nga, sabi ng kapatid ko, hindi pa daw ako official 18 kasi madami pa akong hindi alam. So, sa tingin ko, kung marami ka pa ding hindi alam, hindi ka pa 18. Hindi ko alam. Basta, tapos binagsabi naman na 18 na daw ako as long as minahal ko na ang SB19. So, if mahalan natin SB19, fan na daw tayo. Okay. So, ano ba? Fan ba kami or hindi? Kahit wala kaming alam masyado sa SB19? Yeah. And also, yung life story nila, opo, yes, yan. Isa yan sa mga gusto ko. Pag napapanood ko yung mga reels nila, lalo yung mga past lives nila, sobrang nakakaiyak yung mga pinagdaanan nila. So, for me, sobrang deserving nila kung ano man yung nararanasan nila ngayon. Right? Yeah. Okay, next is ang haba. Kay Akira YL3YM. Kaya nga dyan mo mamahalin ang SB19 kasi nagsakripisyo talaga sila. Wala silang sweldo ng ilang taon, walang makain, sobrang tipid ang ginawa nila. Kaya makikita mo ang papayat nila, ang mga damit nila paulit-ulit, wala silang backup, walang big company na sumuporta sa kanila, kumbaga suntok sa buwan ang ginawa nila. Sumugal sila ng walang kasiguraduhan. Lakas ng loob lang meron sila. Kaya ang mga 18, grabe sila ipagtanggol sa mga basher kasi di nila alam kung ano ang mga pinagdaanan nilang hirap. Kaya mahal na mahal ko tong 5 banu na to. Bihira kang makakita ng ganitong mga klaseng tao. Yung passion nila, pagmamahal nila sa magulang nila, sa pamilya, ibang klase. Sobrang salute ako sa mga batang to. Aww, sobrang nakakatouch naman tong comment na to. Pero, oo, totoo nga. Actually, parang ito pala, isa sa mga nagustuhan ko sa SB19 is yung motivation nila. Nakakahawa yung motivation nila, which is bagay na bagay sa akin kasi madalas na negative ako eh. Alam mo yun, yung parang nag-overthink ako na baka ganito, baka ganyan, baka hindi mag-work, baka hindi ganito. Yung mga ganon. So, isa ang SB19 sa mga naging motivation ko. Simula nung nakita ko yung SB19, simula nung nakilala ko sila, simula nung napapanood ko na yung mga reels and videos nila, nakaka-motivate sila ng super. Kaya isa din yun sa mga dahilan kung bakit nagustuhan ko yung SB19. And one thing more, yung mga songs nila, wala kang maririnig na kahit anong kabastusan. 'Di ba? Halos lahat ng rappers, kaya ayoko dati ng mga rap. The only thing na gusto ko lang na nag-rap is si Eminem, si Glock 9. Oh, yun lang. Sila lang, dalawa lang. Kasi sila lang yung rapper na hindi ko nadinig or narinig na may kabastusan or patungkol sa babae na yun. Kasi may mga rapper na hindi ko maintindihan, gumagamit sila ng mga compose nila. Hindi ko sila ginajudge, pero for me lang, sa mundo ng kaguluhan, sa mundo ng kalituhan, diba parang gusto mo naman ng medyo mapakinggan mo is yung peace, motivating, and everything, ganyan. So, kung makakarinig ka ng mga songs na parang kabastusan about sa mga
hindi dapat napakinggan. Tapos maririnig siya ng mga bata. Tapos kinakanta ng mga bata. Minsan napapailing na lang ako na hindi kasi magandang influence yung ganun. Sa bata ha, kung gusto niyo yung mga ganung songs, why not? Kasi adult na kayo. But I mean, kasi 'di ba, naririnig kasi ng mga kids. 'Di ba, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. So kung papalaki mo sila na ganun, yung maririnig nila na hindi yung magagandang mga salita or may mga mura sa kanta, may mga kabastusan sa kanta, 'di ba? Parang hindi siya magandang inspiration. Unlike yung SB19, parang 'di ba, kahit nasa sapupunan mo pa lang yung bata, ay yung baby, pakinggan na nila agad yung SB19, 'di ba? Teach them young. 'Di ba? Habang kahit kung sino mong buntis diyan, kahit ipakinggan niyo lagi sa kanila SB19 para paglaki nila, 'di ba? Inspired sila. So, ayun, para lang sa akin, sobrang inspiring ng mga songs nila. And isa yun sa mga nagustuhan ko kasi hindi parang may respeto sila sa tenga ng lahat ng tao. Na lahat ng nakikinig sa kanila is finifeed nila ng motivation. Like for example, ako, may mga pagkakataon na sobrang demotivated ako sa life. Tapos pag narinig ko minsan yung what na song, di ba parang napapump ka na dahil dun sa mga lyrics na maririnig mo, like kunwari na maraming nagsarang pinto pero ngayon nagbubukas na. O, di ba? Parang magiging ganun din ako. Maraming hindi tumutugma sa direction ko pero ano yun? Sa mga susunod, sure ako may mga darating na biyaya. Gets nyo ba? I mean, yun isa sa mga dahilan kung bakit nagustuhan ko yung SB19. And I hope sana lahat din ng mga makikinig sa SB19 nafe-feel yun. And sa tingin ko naman nafe-feel nyo yun. And sa mga hindi pa nakikinig na SB19, kung may nanonood man itong vlog ko, but I doubt na panonood mo ito kasi tungkol to sa SB19. But baka lang padaan ka dito sa vlog ko, try mo panood yung SB19 kung gusto mo ma-motivate, kung gusto mo na parang chill lang, na hindi heavy sa life mo, yung mga pinakikinggan mo. Kasi minsan di ba nakaka-affect din yan sa daily life natin. Kung ano yung pinakikinggan mo, minsan yun yung nafe-feel mo. Like kunwari, makinig ka ng mga depressing songs, di ba maiyak ka or ano ka, parang manlulumo ka, yung mga ganun. Ayun, yun lang. So, para sa akin lang talaga, yung influence nila sa mga tao is nasa right direction. Right? Diba? Unlike yung mga iba na mga artist, kasi hindi ko naman sila masisisi kung doon yung direction na gusto nila, but hindi lang talaga siya pang bata. Okay? Pang adult yung mga ibang songs, which is okay. Kung tinanggap siya ng industriya, di ba, why not? But for the young generations, hindi siya bagay na mapakinggan. Oh. Okay. Kung may nasabi man ako na hindi nyo gusto, sorry ulit. But yun lang naman ay para sa akin na yun yung mga thoughts ko. Basta yun, walang not to offend someone, but ayun, yun po yung base sa aking pananaw lang naman. Okay po? Okay. Baka kasi awayin niyo ako sa comment section, pero sige, bahala kayo. Yun lang naman ang pananaw ko. Okay, hopefully by next week makapag-vlog ako ulit, sana. But ayun, achievement na nakapag-vlog ako ngayon. Yay! So, thank you po ulit sa mga nanonood. Thank you po ulit sa mga nag-PM, sa mga nag-message sa Instagram.
na bumalik na ako sa vlog. Sa mga comment po sa YouTube, sobrang appreciate ko po. Super, 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 super. And again po, thank you po sa panonood. Thank you 18, thank you SB19 for inspiring me. Kung hindi dahil sa inyo, hindi kami i-inspired ng ganito. Hindi rin ako mag-vlog tungkol sa inyo. Kung hindi ako na-inspired. So, yeah. So, I think, wait lang. Sa next vlog ko, baka kasi mag-upload ako nung ginawa namin activities ng mga kapatid ko nung nandito sila sa Qatar. So, isa lang naman yata yun. Isa lang yun. Yung next vlog ko dito, pag-iisipan ko kung ano yung papanoorin ko, feeling ko yung The Ones na. Kaya para matapos na tayo sa The Ones. Kasi ang tagal na nun. Sobrang pending na. And, mag-wait na din ako sa... Ay, magbabasa pala ako ng comments. Nakalimutan ko kasi kung ano yung mga dapat ko panoodin. Sorry. And ayun, Happy New Year guys. And sana lahat tayo maging mayaman sa 2026. I-manifest natin yan. And sana matupad lahat ng wish natin. And sana lahat tayo makapanood ng concert ng SB19. Gusto ko talaga siya mapanood. Gusto ko talaga mapanood yung Homecoming. Sana may magregalo sa akin na umuwi ng Pilipinas, tapos manood ako ng Homecoming, baka naman. Isa yan sa mga wish ko na makanood ako ng SB19 Homecoming sa Pinas. Yan, kasi yun, kasi wala lang, para makauwi na din ako ng Pinas. Nami-miss ko na din kasi sa Philippines, and yeah. Ayun! So, thank you guys for watching. And pasensya na hindi maayos yung itsura ko ngayon at sabog-sabog yung buhok ko. Sa mga next vlog ko kasi baka puro mga travel vlog na since nagsa-travel ako. But yan, sana mapanood nyo din yung mga travel vlogs ko and yung iba kong vlogs na hindi about SB19. Pero okay lang kung hindi. Again, okay lang po. Yun lang, sana masupport nyo din ako sa iba kong vlog. And thank you po ulit sa lahat. Walang sawang thank you po sa inyo lahat. See you guys next time!